O sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos. O sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y natutuwa, nagagalak at nagpupuri na magsama-sama muli sa banal na misa kahit na tayo ay magkakahiwalay ng distansya. Meron lang tayong iisang Ama. Meron tayong iisang Guro. Ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat tayo sa mga napakaraming biyaya na tinatanggap pa rin natin, mga pagpapala na hindi natin hiniling, pero tinatanggap natin. Gitna ng ating napakaraming problema, palagi pa rin siyang nandyan, gumagabay at tumutulong sa atin. Pero alam natin na kulang pa ang kanyang bendisyon sa ating buhay. Marami pa rin tayong hinihiling, marami tayong inaasam na hindi naman ganoon talaga masama. Pagpapagaling para sa mga may sakit, pag-aayos ng mga nasirang relasyon, pagbabayad ng mga utang, kapayapaan sa buong mundo. Hindi mga masasamang bagay ang mga dasal na ito. Pero kailangan natin tandaan, kung gusto natin tayo'y makatanggap ng grasya, umpisahan natin sa pagpapakumbaba. Dahil yan ang maririnig natin sa Ebanghelyo, ang sino man marunong magpakumbaba ay iniaangat, tinataas ng Diyos. There is a great blessing when you humble yourself. Kaya nga sa umpisa ng banal na misang ito ngayong linggo, alalahanin natin ang mga panahon na kung saan tayo'y naging mapagmataas, na kung saan tayo'y naging mayabang, na kung saan tayo'y naging makasarili. Muli hilingin natin ang patawad ng Diyos. Ibaba natin ang ating sarili sa Kanya. Magtiwala tayo, tayo'y makakatanggap ng Kanyang pagpapala, bendisyon sa ating mga pangangailangan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Glory
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pinangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraan ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumiis kayo sa daang matuwid. Kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, kaya aayaan kong kabuhihan kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na ang iniwang ganap, ang mga gawain ng wagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad ninyo, sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan.
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay may isang Ama at Guro nating iisa, si Kristo na anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyo silang tularan sa kanilang gawa, sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinapangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalhin at pinapapasan nila sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa mga pagdadala na mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pagdangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong papatawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Kung may katabi po kayo, habang kayo ay nakikisali sa ating online mass,
Pakigreet nyo naman po with a smile, Happy Sunday. No? Happy Sunday po sa inyong lahat. Paano po ba natin sisimulan ang isang bagong linggo? Ano po ang magandang gawin para buksan natin ang bagong umaga? Tandaan niyo po ito. Always begin your day and always begin your week with a positive mind and a grateful heart. Amen? Tandaan niyo po ang dalawang yon. A positive mind and a grateful heart. Kung gusto niyo pong maging malungkot, miserable, mabigat ang inyong araw, ang buong linggo, kabaliktaran ang gawin niyo. A negative mind and a complaining heart. Bantayan niyo po ang inyong mga isip, ang inyong mga puso. Dahil diyan magdidepende ang inyong karanasan. Yan po ang aking tanong sa inyo. Kumusta ang inyong isip? Kumusta ang inyong puso? Do you have a positive mindset? Mabuti ba ang iyong mga naiisip? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Ngayon, kung hindi, yan ang ating pagdasal dito sa misa. Unahin natin sa pagpapasalamat sa Diyos. Dahil tayo ay gising, this is a blessing. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Pero tutulungan ko po kayo to have a positive mind. At ano po ang salita ng Diyos ngayon? Ano ang good news? Tandaan niyo po ito. You will be blessed more if you are humble. Tandaan niyo po yan. If you want to be blessed more, you have to be humble. Ang mga marunong magpakumbaba ay pinagpapala ng Diyos. And what are these blessings that we can receive from God if we humble ourselves to Him? Tatlong pagpapala, tatlong grasya, tatlong bendisyon ang tatanggapin niyo po kung araw-araw susubukan niyong magbaba, magpakababa, magpakumbaba sa inyong sarili. Ano po yon? Number 1, peace. Kapayapaan. I think all of us would agree, if we are more humble, if a lot of people are just humble enough, if they just practice humility, there would be peace in the world. Hindi po ba? Matatapos yung digmaan, yung away, yung gera. Kung marunong magpakumbaba ang bawat isa. Magbibigay ng kapatawaran ang mga nag-aaway na mag-asawa kung meron sa kanila marunong magpakumbaba. Maalis din ang away sa barangay, sa politika, kung marunong tayong magpakumbaba. Maraming pamilya ang magiging mas masaya kung meron lang silang pagpapakumbaba sa bawat isa. Amen? Try it. Pag meron pong nagwawala, pag meron pong tao masama ang ugali, subukan niyo po. Magpakumbaba kayo. Magbabago po ang ugali ng taong yan. Tatahimik po siya, mapapahiya ang taong yan dahil sa taong marunong magpakumbaba. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang matandang lalaki, 80 years old. Nakakapag-drive pa po, pumunta siya doon sa drive-thru, nag-o-order ng pagkain. Pero dahil matanda na po, medyo mabagal sa pag-o-order, mabagal sa pagdadrive. Ito pong nandoon sa likod, medyo naiinip. Ito pong sasakyan doon sa likod niya, nagmamadali. Habang nagbabayad po yung matanda, ito pong tao doon sa likod, busina ng busina. Pit, 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 pit. Minumura po itong matanda. Sabi, ano ba? No? Bakit ang bagal-bagal mo? Foreigner po. Alam niyo naman, minsan yung mga ibang foreigner, wala pong pasensya. Minsan wala din pong galang sa mga matatanda. Hindi po ba? Minumura daw po siya, pinagmamadali. No? Galit na galit. Ito pong nandun sa likod niya, no? Sabi ganon. Alam niyo po kung anong ginawa ng matanda? Sabi po niya doon sa cashier, ano ba yung order niya? Babayaran ko. Pinakita po yung resibo. So, binayaran ng matanda yung kanyang in-order, pati yung in-order ng tao na nandun sa likod niya. At nung pong dumiretso na itong tao, napansin niya, tinitignan niya doon sa kanyang mirror, salamin,
Parang sinabi nung cashier sa kanya, binayaran po yung inyong in-order. Biglang nagbago daw po yung muka. Biglang bumait yung disposisyon nitong tao. Iba na yung sinisigaw, hindi na po mura. Nagpapa-thank you na siya. Sabi niya, thank you, salamat, no, I love you. Sabi po nung tong tao na dating nagagalit. Alam niyo po kung anong ginawa ng matanda? Nung pagpunta po niya doon sa isang window, kukunin na niya yung kanyang pagkain, pati po yung pagkain nung nandun sa likod, kinuha din niya. Siya po yung nagbayad Yung 2 pagkain kinuha niya, umalis siya. Ano po magiging problema? Walang pagkain, iikot na naman siya, mag-order na naman siya. Napirwisyo siya. Tinuruan lang po nitong matanda, itong tao, na dapat marunong siyang magpasensya at magpakumbaba. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon, na kung marunong ka magpakumbaba, ikaw ay iaangat ng Diyos. Pero mga kapatid, bakit nagkakaroon tayo ng kapayapaan pag marunong tayong magpakumbaba? Kasi hindi tayo hahayaan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ano ang sabi ng first reading? Yung mga hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos ay susumpain. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kung minsan sinasaktan ka ng iba sa kanilang pananalita, napapahiya ka sa kanila, binababa ka nila, huwag kang mag-alala. Dahil nakikita ng Diyos ang lahat. Hindi natutulog ang Diyos. Minsan ayaw nating magpakumbaba. Bakit? Kasi gusto natin maghiganti sa iba. Di po ba? Hindi natin trabaho ang paghihiganti. Ang Diyos. Dahil nakasaad din po yan sa Biblia. Vengeance is mine, not yours. Kaya nga, kung sinaktan ka ng iba sa pananalita nila, sa kanilang ginawa, alay mo sila sa Diyos. Alam ng Diyos ang gagawin para ipantay ang lahat. That is the second blessing that we receive when we remain humble. We receive justice from God. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong malulungkot, huwag kayong madidepress, huwag kayong mag-aalala. Dahil iginarabyado ka man, niloko ka man, sinaktan ka man, hayaan mo ang Diyos. Siya'y magpupuno dun sa anumang nawala sa iyo. Ang Diyos ang maghihilom anuman ang naging sugat na dinulot ng ibang tao. Just remain humble. Bow your head. Dahil tandaan niyo po, pag umuulan, saan dumadapo ang ulan? Hindi naman sa tuktok, dumadagos yan. Receive the blessing of God. Receive His justice and believe someday, God will do something for you, for your peace, for equality. Alam niyo po, yung aking nanay, may nakaaway minsan. Wala naman pong ginagawang masama yung aking nanay, pero inaway po siya nitong taong ito. Ang sasakit po ng sinabi sa aking ina. Nagpipigil po kami, gusto naming pabarangay yung tao, gusto namin siyang pademanda, pero alam niyo po yung nanay ko, mababa ang loob. Sabi niya, huwag kayo. Pagdasal natin siya. Alay natin siya sa Diyos. Hayaan niyo ang Diyos. At alam niyo po, isa pang kinaiinis ko noon sa nanay ko, nung inaaway siya ng taong ito, yung ina ko pa, yung lumapit doon sa tao, nakipag-usap. Siya pa yung humingi ng sorry. Dito sa taong ito, sabi niya, kung ano man yung nagawa ko sa'yo, pasensya ka na, sorry. Siya pang nagpakababa. Sabi ko, hindi tama. Dahil ang sasama na ng mga pinagsasabi niya sa iyo, sinisiraan ka sa ibang tao. Sabi niya, Nak, walang mawawala sa atin pag tayong nagpapakumbaba. Pero pag ang tao, masama siya, sinisiraan niya yung iba, sa kanya, merong nawawala. At alam niyo po kung ano yung nangyari. Ilang buwan, namatay po yung taong yon. Naatake po! Tigok! Wala na. Tignan niyo po. Mag-ingat kayo. Kung sa tingin niyo, kayo palaging tama, mag-ingat kayo. Pag masama yung iyong pag-iisip, pananalita sa ibang tao, be humble, my dear friends. Kasi yung mga nagpapakumbaba, silang mas minamahal ng Diyos. Yung mga umaasa sa Diyos, yan yung mga tao na binibitbit niya, dinadala niya, niyayakap niya. I tell you, there is justice for humble people. Kung hindi mo man nakuha ang hustisya, ang Diyos gagawa siya ng paraan para ipantay niya ang lahat ng bagay. But
Lastly, when we become humble, remember this, we become holy. Meron pong isang santo, sabi niya, we always labor, but the devil does not sleep. We always fast, but the devil does not have any stomach. How can you defeat the devil? There is only one thing that you can do, by being humble. Because there is one thing that the devil cannot do. It is to humble himself. Tayo nagdadasal. Pero ang demonyo, alam din po niya ang Biblia. Tayo po nagpapakapagod. Pero tandaan niyo po, ang demonyo hindi nagpapahinga. Kung gusto mong matalo ang demonyo, anong kailangan mong gawin? Magpakumbaba ka. Dahil sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, dun mo mas nakakamuka ang Diyos. Dahil sino ba si Jesus? Siya ang Diyos na binaba ang kanyang sarili. Kahit na Diyos siya, siya'y bumaba dito sa mundo para makamuka natin. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng humility? Galing po sa salitang humus. Ang humus, ibig sabihin, lupa. Pag malapit po kayo sa lupa, tandaan niyo to, healthy kayo. Kaya nga po, pansinin niyo yung mga bata na palagi nakakulong sa kwarto, naka-aircon, hindi lumalabas. Di ba sakitin? Naka-aircon pero palagi sinisipon, umuubo. Pero makita mo yung mga ibang bata dyan, pinapabaya ng mga nanay nila. Minsan wala mang damit, napakarungis. Naglalaro minsan sa kanal, sa lupa, papaikot-ikot, makikita mo, may sipon din po, no? Dalawa pa nga, number 11 doon sa kanilang ilong. Pero napakalakas sa pangangatawan. Bakit? Kasi close sila sa lupa. Sabi pa nga po ng mga doktor, healthy po sa ating mga tao na minsan maglakad ka sa garden na walang tsinelas. Ang tawag po nila dito, grounding. Kailangan po ng ating katawan na malapit sa lupa dahil dyan tayo galing, hindi po ba? Kung healthy ang paglapit sa lupa, tandaan nyo din po, healthy din spiritually sa ating kaluluwa ang pagpapakumbaba. Ano ang sakit ng kaluluwa ng tao? Tandaan niyo po ito. Ang kataasan. Dahil yan na naging sakit din ng demonyo. Ang kasabihan nga, it is pride that turned angels into devil. Kaya mag-ingat ka. At yan din ang pinapaalala ng Diyos sa kanyang mga alagad sa mga disipulo. Bakit inuutos niya sa kanila, huwag kayong papatawag na Ama o Guro. Actually, exaggeration po ito ng ating Panginoon. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, huwag kayong magyayabang. Huwag niyong itataas ang inyong mga upuan. Dahil ako, Diyos na nagpakababa. Kung kayo ay mga tunay na sumusunod sa akin, marunong din kayong magpakababa. Remember that, my dear friends. The more humble you are, the more holy you will be. And what is holiness? You are like God. Kamukha mo ang Diyos. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa 4 na puno. Ito pong 3 puno na nakatanim, napakatangkad, napakataas, napakayabang po nila. Pinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Nasabi nila sa mga ibang puno, tingnan nyo ang aming mga sanga. Tingnan nyo, napakaganda namin, napakatayog namin, napakataas namin, napakalakas namin. Pero ito pong 4 na puno na katabi nila, masaya lang po siya na siya isang simpleng puno. Hanggang dumating po itong mga nangangahoy, pinutol po sila. Ito pong 3, pinagdarasal nila na kung ano man po ang gagawin sa kanila, na mapagmamalaki pa rin nilang kanilang sarili. At yung nga po nangyari, yung pong isang puno, ginawa po siyang pintuan ng syudad. He became the gate of the city. Yung pong pangalawang puno, ginawa po siyang isang bangka kung saan sumasakay po yung mga sundalo, yung hari. Ito pong 3 puno, ginawa po siyang upuan ng hari. Pero ito pong 4 na puno, tinambak lang, tinapon, isinantabi. Alam niyo po nangyari doon sa 3 puno, na napakayabang, nagmamalaki, nilusob po yung syudad. Ito pong puno na naging pintuan, winasak na mga kalaban. Ito pong puno na naging bangka, pinalubog ng mga kalaban, sinira. Ito pong puno
na naging upuan ng hari, ininakaw, pinaghati-hati, pinagparti-parti, sinira din. Ito pong pang-apat na puno na masaya sa pagiging puno. Nung minsan kinuha po siya, ginawang krus. At pinako ang isang tinatawag nilang guro ni Sia. At alam niyo na po kung sino yung pinako sa kanya, si Jesus. Isa lang siyang simpleng puno, masaya sa pagiging simpleng halaman, simpleng puno. Pero tingnan niyo po sa pamamagitan niya, siyang naging daan, tulong para maligtas ang sanlibutan. My dear friends, when you become humble, remember, you become very close to God. Wala nang ibang pinakamalapit sa Diyos kung hindi yung mga nagpapakumbaba. Gusto mong maging blessed sa iyong buhay? Always ask for the grace of humility. Gusto mong pagpalain ka araw-araw? Practice being humble every day. Tandaan niyo po, the more humble you are, the more blessed you are. Pagdasal po natin, naway ang bawat isa matutong magpakumbaba para lumaganap ang kapayapaan, ang hustisya, at mabalot tayong lahat ng kanyang kabanalan. Amen. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagkapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ialay, pagdasal ang ating mga iba't ibang kahilingan at intensyon, at nagtitiwala tayo na nakikinig ang Diyos. Ating sabihin at panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy silang mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinunoy nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at ibang pinuno ng simbahan, naway patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katikista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Hesus, dakila naming pinuno, patnubayan, iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ikapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian, kung saan ka nabubuhay, nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain kay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin sa katiyakan, nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadiyan mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster
initinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo-salo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. May kasabihan po that humility is the mother of all virtue. Kung gusto natin sa ating pamilya, komunidad, sa buong mundo, magkaroon ng pagmamahalan, maging mas mabait sa bawat isa, may kapatawaran, kailangan mayroong pagpapakumbaba. It is only through humility that we can love each other, that we can be kind to one another, that we can be patient and forgiving to one another. Kaya nga po, araw-araw, wala kang ibang pinagdarasal kung hindi pagpapakumbaba. That is enough. Dahil tandaan natin ang mga salita ng ating Panginoon, iniaangat niya, tinataas ang mga marunong magpakumbaba. Pagdasal natin ang mga tao na may kataasan ng loob, naway tulungan din sila ng Diyos. Sila din ay mga anak ng Diyos. Huwag natin silang kamumuhian. Huwag natin silang susumpain. Ang bigyan natin ng pansin ay ang sarili nating buhay. The more that you become humble, the more that you will be blessed, the more that you will become like God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.